araw sa ating mga manonood. Naririto na naman po tayo sa panibagong season ng ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Tahod at makakasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino, ang Assistant Director ng Ellen White Estate Branch in the Philippines. Maligayang araw, Pastor. Ayan, welcome Alexa at maligayang araw sa iyo. Maligayang araw din po sa lahat po ng ating po mga taga-subaybay, lalo na po dito sa ating po programang Sharing the Vision. Inaasahan po namin na makakasama namin kayo at matututo po kayo sa lahat ng ating pag-uusapan. So, para sa season na to, we will center on Christ our righteousness. At sa episode na to, pag-uusapan natin ang righteousness by faith. Ano nga ba po ang Pastor righteousness and righteousness by faith? Ayan, yung righteousness by faith kasi pag pinag-usapan natin yan, parang nakakontrast siya sa righteousness by works. Karamihan ng mga tao ngayon, parang iniisip nila para makapunta sila sa langit, parang kailangan may gawin sila para makarating sila sa langit. Na-neglect na nila yung ginawa ng Panginoon para sa kanila. Pero bago natin pag-usapan yung righteousness by faith, pag-usapan muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng righteousness. Yun yung pinaka dapat natin malaman sa lahat. Okay? So, dito sa Bible, ang sabi ng Daniel chapter 9 verse 7, O Lord, righteousness belongeth unto thee. So, every time na pag-uusapan natin, Lex, yung righteousness, hindi natin pwedeng kalimutan yung Diyos. Pakibasa, Alexa, yung Psalm 145 verse 17. Sinasabi dito, the Lord is righteous in all His ways. So, ibig sabihin, kung may standard man ng righteousness, Diyos yun. So, walang ibang righteous. Kanina nabanggit na ang righteousness ay belongeth unto thee. Ngayon, ang lahat ng paraan ng Diyos ay righteous. Ibig sabihin, tama, hindi mali. Okay. May isa pa, sa Psalm 119 verse 142, pakibasa. The righteousness is an everlasting righteousness. Ang righteousness daw ng Diyos ay everlasting. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Tuloy-tuloy mula sa pasimula hanggang sa walang hanggan. Yun yung righteousness ng Panginoon. Meron pa sa Psalm 11 verse 7, pakibasa. The righteous Lord loveth righteousness. Ito yung maganda dito. Okay. Dahil ugali ito ng Diyos, ang gumawa ng matuwid, ang maging matuwid. Kaya mahal niya lahat ng gumagawa ng matuwid o yung paggawa ng matuwid o katwiran. Meron pa, sa Psalm 92 verse 15, pakibasa. There is no unrighteousness in Him. Ayan. So kung standard talaga ng righteousness, walang ibang standard ng righteousness kundi Panginoong Diyos. Ngayon, bukod dun, kailangan na makita natin kung anong klaseng nature ng righteousness, yung nature mismo ng righteousness. Ang nature ng righteousness, kagaya dito, pakibasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Awake to righteousness and sin not. Ayan. Pag pinag-usapan natin yung righteousness, sa Tagalog kasi ang righteousness, Lex, ay katwiran o pagiging matuwid. Ayan. Hindi yung nangangatwiran ka, yung nangangatwiran ka na naman, hindi gano'n. Kundi galing siya sa root word na tuwid. Ibig sabihin, paggawa ng tuwid, hindi liko, o kaya ay pagiging matuwid, o yung hindi paggawa ng mali. Ayan. Pag hindi ka gumagawa ng mali, ibig sabihin, yun yung ginagawa mong tama, yun yung matuwid. Okay? Pero, may problema tayo. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 22, pakibasa. That ye put away as concerning your former manner of life, the old man, which waxeth corrupt after the lusts of deceit, and that ye be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man, which after God hath been created in righteousness and holiness of truth. So yung righteousness, it is being created through the Holy Spirit by God in us. Ginagawa yun ng Diyos sa atin. Bakit? Sa nature natin, nawala na yung righteousness. Pag-usapan din natin yan siguro later. Pero sa ngayon, ang righteousness is created by God in us through holiness of truth. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, The fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. So kung mapapansin mo, anong napansin mo dyan? Anong fruit ng Holy Spirit? Kasi ito, hindi natin masyadong napapansin ito. Ang righteousness pala ay fruit ng Holy Spirit. Importante talaga yung banal na espiritu sa ating Kasi minsan iniisip natin, magiging righteous ako pag gumawa ako ng kabutihan. Pero hindi natin alam na ito ay bunga lang ng Espiritu Santo sa atin. Hindi natin magagawa ito kung wala ang Holy Spirit. At 1 John chapter 5 verse 17, pakibasa. All unrighteousness is sin. Ayan. Lahat ng hindi
paggawa ng tama o paggawa ng matuwid ay kasalanan. Kaya ang binabanggit doon, pag alam mo ang tama, hindi mo ginawa, ito'y kasalanan sa iyo. So basically, ang unrighteousness is not right. Ganun lang. Not right. Not being right, not doing right is unrighteousness. May isa pa, Hebrews chapter 1 verse 9. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. So, napakaganda na ang Diyos, mahal na mahal niya ang paggawa ng matuwid. Mahal ang Diyos at saka galit ang Diyos sa paggawa ng masama o liko. So, nakikita natin yung pinaka-contrast between paggawa ng liko, paggawa ng tama. Ang mahal ng Diyos ay paggawa ng tama sapagkat ang Diyos mismo ang standard ng righteousness. So, may dilema sa atin ngayon. Halimbawa, may mga ilang questions na pumapasok sa ating isip. Paano ba tayo magiging matuwid? O meron ba tayong nature? Kasi sabi ng iba, pinanganak tayo, Alexa, na mabuti. Naniniwala ba tayo doon na pinanganak tayong matuwid? At saka, ito pa, paano ba natin makukultivate yung righteousness? Kasi iniisip nila, righteousness is something you can do. O something na magagawa mo sa sarili mo. Yung sa ating sariling works lang. Ganun. Oo, yan. Para maging matuwid ka, gawin mo to. Gawin mo yan. Oo, gawin mo to. Isa pa, paano natin makakamit yung righteousness na ito? Meron bang possibility na makamit natin ito? At kung merong possibility, paano? So, yun yung ating pag-uusapan ngayon. Unahin muna natin yung kawalang kakayanan ng tao na maging matuwid. Okay? So, basahin natin sa Romans chapter 3, verse 23, pakibasa. All have sinned and come short of the glory of God. So, ano ba yung all, Alexa, para sa'yo? Lahat, walang exemptions. So, Ikaw, ako, lahat tayo. So, kung ang righteousness at saka sin ay opposite, ibig sabihin, kung lahat ay nagkasala, ibig sabihin, lahat ay hindi matuwid. So, kung hindi ka matuwid, anong pwede mong gawin para maging matuwid ka? Di wala na. Wala kang pwedeng gawin kasi hindi ka na nga matuwid. Paano ka pa magiging matuwid? Gagawa ka ng katwiran para maging matuwid ka? Wala na. Disqualified ka na di ba? Pangalawa, Romans chapter 7, verse 14, pakibasa. That we are carnal, sold under sin. We are carnal. Tayo ay salaman, ipinagbili sa kasalanan. So, kung ang contrast ng sin at saka righteousness, ang sin at saka righteousness ay contrast at binanggit dito na tayo ay pinagbili sa kasalanan, ipinagbili tayo sa unrighteousness. So, hindi talaga tayo matuwid. Romans chapter 3, verse 10, anong binabanggit? That there is none righteous, no, not one. Ayan. So parang inuulit lang yung kaninang Romans 3:23. Walang matuwid, wala kahit isa. So, hindi tayo pwedeng magmayabang ngayon na wala naman akong ginagawang mali Di naman ako nangangalo niya, di naman ako nagnanakaw sa kapwa ko tao, wala naman akong ginagawang masama. So, does it follow na pag hindi ka gumagawa ng masama, matuwid ka ng tao? Katanggap-tanggap ka na ba sa Diyos? Ikaw ba ay banal na tao? Porque hindi ka gumagawa ng masama? O kaya yung sa ibang tinatry nilang gumawa ng mabubuting gawain para lang ma-prove yung sarili nila, Pastor. No? Na matuwid. Oo. Ayan. Medyo pag-uusapan natin ng mas malinaw-linaw yan. Ang sabi sa Romans 7 verse 18, in our flesh dwelleth no good thing. Dito sa ating laman, walang mabuti itong nagagawa. Kahit nga yung mabuti nating nagagawa, may motibo ng kasamaan. Yung selfishness na meron tayo. Wala lang, sa panlabas, mabuti tignan, pero sa panloob mo, talagang hindi naman galing sa Diyos. Sabi nga kanina, yung katwiran galing yan sa Diyos. Ngayon, kung galing yan sa sarili mo, gumagawa ka ng matuwid, anything na galing sa sarili mo, masama. Kahit na mabuting tignan. Diba? So, superficial na pwede tayong gumawa ng tama, pero at the end, masama pa rin. Selfish pa rin sa ating sarili. Kasi hindi naman galing sa Diyos o hindi naman... Kasi kung ang source, kanina binanggit natin, kung ang source ng righteousness belongeth unto God, saan galing yung source ng righteousness? Kasi nilalang naman ako na ika ng Diyos na matuwid. O nilalang ka nga ng Diyos na matuwid. Pero pinervert na yon ng kalaban, nagkasala na si Adan, nagkasala na tayong lahat. Kaya ang kailangan natin, unang step na dapat nating aminin na tayo ay hindi matuwid.
Na kahit ano pang gawin natin, talagang yun talaga yung... Oo. Hindi talaga tayo matuwid. Ngayon, meron ding nagtatanong sa akin, Alex, ewan ko kung naitanong mo ito o may nagtanong, bakit daw merong namang matuwid sa Biblia? Narinig mo na ba yun? Meron namang mga saints, may mga matuwid sa Biblia. Pero saan nanggaling yung kanilang katwiran? Paano sila naging matuwid? May ilan tayo pag-aaralan. Halimbawa, binanggit sa Matthew 23:35 na si Abel ay matuwid. Ayan, matuwid daw si Abel. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 4, he obtained witness that he was righteous. Si Abel ay naging witness siya na siya ay righteous. Kaya gagalit sa kanya si Cain kasi righteous siya eh. Pagka ikaw ay gumagawa ng matuwid, galit sa iyo yung gumagawa ng masama. Ayun. May isa pa, binabanggit din si Noah. Ang sabi sa 7 verse 1, and Noah, came thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. So sabi nila, bakit si Noah? Matuwid. Tingnan natin kung saan galing ang katwiran ni Noah. Kasi pagkatapos ni Noah na iligtas ng Panginoon, uminom naman si Noah. Di ba? Paano siya naging matuwid doon? Saan ba nanggagaling ang katwiran ng isang tao? Sa kanyang sarili? O sa labas na kanyang sarili? Or outside of himself? May isa pa, sa Romans chapter 4 verse 3, binabanggit din na si Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. So, si Abraham, binabanggit dito na kinount sa kanya na righteousness yung kanyang pananampalataya. Ano reaction mo dito? So parang nagkakaroon na tayo ng idea na kahit yung mga sinners, may process na they will undergo para tayo ay maging matuwid. righteous or... Dito, parang binibigyan tayo ng hint na hindi tayo matuwid sa pamamagitan ng ating gawa, kundi matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin o paniniwala tayo. Pero mamaya, hindi pa clear kung anong pananampalataya na natin, saan tayo mga hawakan. Paano tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya? Kasi binanggit din naman sa Biblia, sa James, na ang demonyo nananampalataya din, pero hindi naman sa matuwid. Okay? So si Zacarias, binanggit din siya na matuwid ayon sa Luke chapter 1 verse 16. Binanggit pa nga na blameless Ibig sabihin siya ay walang kapintasan. Pero ito yung main natin na direksyon. Upon what conditions are they righteous? Paano nila ito in-accomplish? Sa papanong kondisyon, anong transaksyon ang nangyari? Ano naging process? Ano naging process? Bakit sila naging matuwid? So, isa-isahin natin ito. Basahin muna natin, pakibasa ang 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. 2 Peter chapter 2, verse 7 at saka 8. Kasi sabi nila, alam mo kaya naging matuwid sila? Kasi nung unang panahon, mababait pa ang mga tao. Mababait pa daw ang mga tao, kaya madali lang maging matuwid nung unang panahon. Pero ngayon, medyo salbahin ng mga tao, medyo mahihirapan ka na maging matuwid. Sige, pakibasa. 2 Peter chapter 2, verse 7 to 8. Sinasabi dito, and deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. So ano napansin mo dito? Kaiba ba yung sitwasyon natin ngayon? Mas masama ba ang mga tao ngayon? O nung panahon, masama din ang mga tao? Parang parehas lang, Pastor. Di, parehas lang. So walang pagkakaiba. Wicked din yung mga tao nung kaya nga ginunaw ang buong mundo at saka kaya nga ginunaw yung Sodom at Gomorrah kasi masama sila. Pero kung masama noon, masama ngayon, bakit naman naging righteous sila? So kung ano man yung naging experience nila, pwede nating i-apply sa ating experience ngayon in this generation. Pareho lang tayo ng kondisyon. So ibig sabihin, huwag kang magsabi na, ay kasi alam mo, kaya naging okay siya kasi okay yung kondisyon niya. Yung kondisyon ko ngayon, worst. Hindi, magkaiba lang. Magkapareho lang tayo. Sabi nga, walang temptation na dumating sa tao. Walang temptation na dumating sa tao na kakaiba sa nararanasan ng iba. Pare-pareho lang tayo ng nararanasan. Magkakaiba lang ng degree siguro, pero pare-pareho tayo nararanasan natin yung masubok sa flesh, masubok sa ating faith, masubok sa lahat ng bagay. Ngayon, binabanggit din sa atin
sa Romans, pakibasa sa Romans chapter 1 verse 16 and 17 kung gaano ka makapangyarihan yung gospel. Pakibasa. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Naalala ko si Martin Luther na makita niya itong verse na ito. Si Martin Luther naglalakad ng nakapaa papunta sa Vatican, lumuluhod, papunta doon, tapos nakita niya itong the just shall live by faith na ito sa dulo. Sabi niya, bakit ba ako'y nagsusumika para ako'y maging just? Kung faith lang naman pala. Kung faith lang naman pala. So ito ang pinanghawakan niya na ang kapangyarihan ng gospel o yung good news. Itong Biblia. Ang kapangyarihan nito ay magligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa lahat ng mga sumasampalataya, naliligtas sila. So hindi sa pamamagitan ng gawa, naliligtas ang tao. Pakibasa sa Romans chapter 3, verse 20 to 22. By the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. So binabanggit dito na sa mga gawa ng kautusan. Ibig sabihin, pagsunod mo sa kautusan, alam mo yung kautusan, sinikap mong gawin ang kautusan, hindi ka ma-justify. Hindi ka tatanggapin ng Panginoon na ganap kahit na sundin mo pa ang lahat. Kundi, Kahit perfect mo pang gawin lahat ng alam ma-perfect mo. mo pa. Bakit pa kailangan pa natin sundin ang kautusan? Ba't kailangan natin tignan ang kautusan? Ang role ng kautusan dito, for by the law is the knowledge of sin. Pag nakita mo yung kautusan, nalalaman mo na yung palang mga ginagawa mo ay kasalanan. Ngayon, anong gagawin mo doon? But now, the righteousness of God without the law, yung righteousness na matatanggap mo ay outside of the law. Ibig sabihin, kahit hindi mo masunod ang kautusan, pwede kang maging righteous. May ibang paraan para maging righteous ka. Sa pamamagitan ng binanggit dito, is manifested being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God. So, umalis ka dun sa sarili mong righteousness sa pagtupad ng kautusan. Tumingin ka dun sa righteousness ng Diyos. Sa paano ka titingin sa righteousness ng Diyos? Which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. So, magkakaroon ka lang ng righteousness pag tumingin ka sa righteousness ng Diyos na kay Kristo pag sumampalataya ka sa Kanya. So tatanungin natin ngayon, ano ba yung faith of Jesus Christ? No? Kasi doon na tayo nag-center ngayon. Well, yun yung tinatawag natin, pinanghawakan natin na may righteousness ang Diyos. At ang righteousness ng Diyos ay kay Kristo. Pero kakamtin mo lang siya kay Kristo kung sasampalataya ka kay Jesus. O yung faith of Jesus Christ. So, meron tayong pananampalataya kagaya ni Jesus. Alam mo, pag inisip natin yung pananampalataya ni Jesus, like for example, nung napako siya sa krus, hindi pinaniwalaan ni Jesus na siya ang nakapako. Kundi naniwala siya na ikaw yung nakapako. Kasi ikaw yung ginawa, pinalitan ka niya eh. So kung naniwala siya na ikaw yung nakapako, naniniwala ka ba na ikaw yung nakapako? At ikaw yung pinarusahan? Kasi kung naniwala si Jesus na siya ang pinarusahan para sa'yo, at hindi mo pinaniwalaan na ikaw yung pinarusahan, hindi mo matakamtan yung, mapaparusahan ka pa rin kasi hindi pa si Christ ang naparusahan para sa'yo eh. So if you take that faith na galing kay Jesus, di naparusahan na yung kasalanan mo, hindi mo na kailangan pang pagdusahan yung kasalanan mo. Pero naniwala din si Kristo na siya ay nabubuhay na sa'yo. Dapat maniwala ka rin na siya ay nabubuhay na sa'yo. At yung ikinabubuhay mo, hindi na ikaw, kundi si Kristo na. At yung ikinamatay ni Kristo, hindi sa Kanya yon, kundi sa iyo. That faith enables you, that substitution enables you to be righteous. Kasi dahil siya ang righteous, at namatay na yung righteousness mo, pinako na sa krus, di yung righteousness niya, napunta na sa'yo. So, mapapag-usapan pa natin ng mas malayo yan. Sa papanong paraan tinanggap ni Abraham yung righteousness na yon. Pakibasa sa Romans chapter 4, verse 3. What saith the scripture? Abraham believed God and it was accounted for him for righteousness. Okay. Tingnan mo, si Abraham, bago pa siya tinuli, sumampalataya na siya sa Diyos. Nung sumampalataya siya sa Diyos, biglang binilang na ng Diyos yun na righteousness para sa kanya. May ginawa ba siya para maging righteous siya?
Wala. Naniwala lang talaga Naniwala siya lang sa siya sa faith ng Diyos. Panginoon. Naniwala lang siya sa Diyos. Nung naniwala siya sa Diyos, tinake na kaagad ng Diyos yon as righteousness para sa Kanya. Wala pa siyang ginagawa, righteous na siya. So tayo, ganun din tayo. Wala ka pang ginagawa, wala ka pang effort, ginawa ka ng righteous ng Diyos dahil sumampalataya ka sa Kanya. Dapat ganung sistema natin tatanggapin yung righteousness na meron tayo. Okay? Isa pa. Paano yung mga nagsusumikap? Nagsusumikap na maging righteous. Halimbawa, yung rich young ruler, sabi niya, what must I do to be saved? Para din yung mga Israelites, I will do everything that they will say sa law. Oh, Diba I sabi will nila? do, I will do. Oo. Pero, inayaan sila ng Panginoon magkaroon ng knowledge ng Ten Commandments para makita nila na failure sila, hindi nila kaya. So, pag hindi na nila kaya, maghahanap sila ng paraan para maging righteous. At ito yung hahanapin nila yung Messiah na magliligtas sa kanila. Sabi dito sa Romans chapter 4 verse 5, to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Sa mga hindi tumatrabaho, hindi gumagawa, hindi sumusunod sa kautusan para maligtas. Hindi sila masyadong gumagawa ng effort para maligtas. Pero sumasampalataya sila sa ginagawa ng Diyos para sa kanila. Ia-account na yung ginawa ni Kristo sa kanila as righteousness. So, naiiba ba talaga dito yung works, no? Oo. Righteousness by works compared sa righteousness by faith? Kaya hindi talaga pwedeng by works. Kasi kung by works, paano ka gagawa ng katwiran? Hindi ka nga matuwid. Ang bunga ng kawalang katwiran o pagiging hindi matuwid ay kasalanan. So lahat ng gagawin mo, kahit na parang matino, kasalanan pa rin. Dahil nanggaling ito sa pagiging sinful. So ganun ka na eh. Sinful ka na. So lahat ng gagawin mo, ever na gagawin mo, sinful. And therefore, cannot bear righteousness. Kasi ang source ng righteousness ay Diyos lang. Binanggit dito sa Romans chapter 4 verse 6, pakibasa. Even as David also described the blessedness of man unto whom God imputed righteousness without works. So, sobrang linaw na dito, Pastor, no? So, ang righteousness pala, ini-impute. Pag sinabi ini-impute, righteousness. ano yan eh, ang root word ng impute is to put. Put. Impute means, hindi galing sa yung righteousness. Ibinilang lang sa'yo, kanina accounted. Inilagay. Parang ibinihis lang sa'yo yung righteousness, hindi galing sa'yo. Kaya anything about righteousness is, righteousness comes outside of us. Lahat ng pagiging matuwid ay nanggagaling sa labas ng ating sarili. Dahil kung sa loob nang gagaling, saan mo kukunin yun? Saan galing sa loob na righteousness yun? Yung kukunin mong righteousness. Definitely galing siya sa labas. At sabi dito sa Romans chapter 4 verse 9, pakibasa. We say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Ayan. So, by faith. Kaya nga tinawag siyang righteousness by faith. Was reckoned. Reckon means, halimbawa, nagkautang ka. Binayaran ng isang tao. May utang ka pa, wala. Wala na. Wala na. Binayaran mo, hindi. Hindi. Bakit ka nawala ng utang? Di mo naman binayaran. Kasi may nagbayad na para sa'yo. Ayun. Kasi, yung merit ng isa o yung pera ng isa ang nagbayad doon. So, ganun din, binayaran ni Kristo ang lahat ng utang natin sa pamamagitan ng una. Siya mismo ay hindi nakalabag sa kautusan. Siya nga ang righteousness eh. So, huwag mo sabihin, sinunod niya ang kautusan. Kundi, hindi niya malalabag ang kautusan kasi righteous siya eh. Paano niya lalabagin? Righteous siya. So, righteous na kaagad siya. Pangalawa, kung righteous siya, dapat siya mamatay, di ba? Bakit hindi siya namatay? Dapat hindi siya mamatay. Bakit siya namatay? Kasi pinagbayaran niya nga yun sa'yo. So, Mga kasalanan po natin. No? so kung pinagbayaran niya yung sa'yo, na-merit sa'yo yung account niya. So yun yung tinatawag na reckon para sa'yo yung righteousness. Para maging righteous ka, binayaran niya yung lahat ng unrighteousness mo. Para maging righteous ka. So hindi ka na mapaparusahan ngayon. Isa pa, Romans chapter 3 verse 21 at saka 22, pakibasa. The righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all of them that believe. Ayan. So ang kondisyon lang talaga To sa believe. righteousness by faith is
tanggapin mo muna yung righteousness, na ang Diyos ay righteous, at ikaw ay unrighteous, at yung unrighteousness ng Panginoon, ang righteousness mo ay kinuha ng Panginoon at pinarusahan. Ngayon, pag sumampalataya ka, righteous ka na. So just to end this up, gusto kong basahin yung Review and Herald, November 4, 1890, kasi dito yung direksyon na pag-usapan natin sa susunod. By faith, he, the sinner, who has so grievously wronged and offended God, can bring to God the merits of Christ. And the Lord places the obedience of His Son, kinukuha ng Panginoong obedience ng Kanyang Son, to the sinner's account. Okay? Christ's righteousness is accepted in the place of man's failure. So, sa akin, parang yun ang pinaka-conclusion ng mga bagay-bagay na yung righteousness na meron ng kanyang anak, yung pagsunod ng kanyang anak, napunta sa sinner na sumampalataya sa kanya. And therefore, the sinner does not become anymore a sinner, but a righteous. But altogether, sa pamamagitan lang ng faith niya kay Christ at hindi sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kanyang, sa kautusan ng Panginoon. So, ang dami pa po nating dapat pag-usapan, no, Pastor? So, ano Ngunit natutunan mo tayo rito? sa oras. Ang pinaka natutunan ko ngayon, Pastor, is wala talaga pala tayong righteousness as a person. So, ang dapat lang natin gawin is to believe on Jesus, yung faith of Jesus Christ nung namatay siya sa cross para sa atin. Amen. Napakasarap pakinggan na ito na yung dakilang pag-asa natin. Amen. So, maraming salamat po sa ating mga sumubaybay. Nawa po ay marami tayong natutunan. At bago po tayo mag-end, let's pray po, Pastor. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa mga panibagong naaral namin ngayon. At nga po, Panginoon, kami po ay magkaroon ng faith of Jesus who will believe on the cross, Lord, na kayo ay namatay para sa amin. At kung ano man ang ating mga kasalanan, we will believe that you have already paid for us. And Heavenly Father, thank you for your righteousness, and with your righteousness we are saved. Thank you, Heavenly Father, for all of these things, and this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Ako po si Alexa Tahod at kasama ko po ulit si Pastor Brian Tolentino. Magkita-kita po ulit tayo sa next episode ng Sharing the Vision.